Welcome back sa akin channel. Narito naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Nagkagulo ngayon sa Senado matapos sumabog ang matinding bangayan sa pagitan ni Senator Jinggoy Estrada at Senator Ping Lacson. Sa isang mainit na talumpati, diretsahang sinuplak ni Jinggoy si Lacson at binaltahan ng mga pahayag na umunay paninira laban sa kanya. Hindi nagpigil si Estrada at giniit na panahon na para isiwalat ang katotohanan laban sa mga mapagkunwari. Kasabay naman ito ay kinangkulat ng lahat ang biglaang pagdating ni VP Sara Duterte sa Senado. Ayon sa mga ulat, sumugod mismo siya upang ipakita ang galit at pagkadismaya sa mga dating opisyalis na patuloy na nakikialam sa mga isyu ng gobyerno. Hindi nagpatumping-tupik si VP Sara at agad nagsalita laban sa mga tinutukoy niyang mga epal at makasarili. Sa kanyang matinding diretsahan niyang binanggit sina Lacson at Tito Soto, malakas at mariing ang sigaw ni VP Sara. Walang hiya kayo, niloloko ninyo ang sambayan ng Pilipino at ginagamit ninyo ang Senado para sa pansariling interes. Nagpalapakan at nag-ingay ang mga nakasaksi habang nangingig sa galit ang pangalawang Pangulo. Hindi nakasagot si Lacson at matapos sa matinding banat ni VP Sara at Jinggoy, ayon sa mga insider, halatang nataranta at hindi inaasahan ng kampo ni Lacson at Soto ang sabayang atake. Lalo pang sumiklab ang atensyon na magsimulang maglabasan ng mga dokumento at ebidensyang hawak ng ilang senador na pabor sa posisyon ni Jinggoy at VP Sara. Sa gitna ng kaguluhan na ninindigan si Jinggoy na hindi siya uurong sa laban. Giit niya oras na para wakasan ang pamamayani ng mga dating opisyales na patuloy nagpapanggap na mali. Ayon kay Estrada, kung sino ang tunay na walang hiya, sila yun at hindi ako. Samantala nanindigan si VP Sara na hindi siya titigil at hindi nakukulong at mapanagot mga taong anyay nagpapahina sa gobyerno. Ipinahayag pa niya ng buong suporta niya kay BBM, ngunit hindi raw niya palalagpasin ang mga epal na pilit sumisira sa administrasyon. Sa huli naghimak sa isayang eksenang naganap sa Senado, ang sabay ng pag-atake ni Jinggoy at VP Sara laban kina Lacson at Soto ay nagbukas ng panibagong yugto ng sigalot sa politika. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito na ang simula ng matinding pagbubulgar at paghihiwalay ng mga alyansa sa gobyerno at Senado. Iyan ang pinakamainit na balita mula sa mundo ng social media. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa mga maiinit na balita mula sa mundo ng politika. Before I act on the motion, well, first of all, I fully support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni sa Senador na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Marami ho ang nagulantang sa Senado sa pagdating nitong si Vice President Sara Duterte para dyan sa budget deliberation ng Office of the Vice President sa Finance Committee sa Senado ngayong umaga. Pero bago ho yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Updates, ang like at ang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gustong sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Hayon na nga, bago ho tayo magtungo sa Senado, ito ay napakainit na usapin kagabi. Talagang binibira ho nila itong si Senator Rodante Marcoleta. Disclaimer ho muna na mabilisan. Kung sino man ang magsasabi na tayo ay inutusan para gawin ang content na to para pagtanggol itong si Senator Rodante Marcoleta, hindi ho totoo yan. Ginugood time ho kayo niyan. Ginagawa ho natin ito dahil sa ating personal na kapasidad na pagsuporta dito kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi ho natin ginagawa ito dahil napag-utusan tayo o kung ano pa man. Sa team ni Sendante idol ko yan si Senator Rodante Marcoleta. Araw at gabi ika nga talagang susuportahan ko yan. Lalo na ngayon sa paglalakad niya ng mga kabaluntunang nangyayari sa ating bansa. Bakit ba lumabas yung balita na yan sa bilyonaryo.com? Kayo dyan sa bilyonaryo pumupuro na kayo kay PH Update. Akala nyo kakapal na mga pagmumukha nyo. Huwag na kayong mag-like ng mga comment na kung saan inaayunan yung mga ipinapakita yung mga video dyan sa inyong channel. Masyado kayong napaghahalata. Ito, panoorin ho muna natin ang video. Disclaimer para dito kay Sendante. Sen, ginagawa ko ito dahil ika nga naniniwala ako sa mga pinaglalaban at prinsipyo mo dyan sa Senado. Ginagawa ko to dahil alam ko kaya sinisibak ngayong mga panahon na to dahil napapakita mo kung ano nga ba ang nangyayari sa ating bansa.
kung sino nga ba ang merong pinakamalaking pananagutan sa issue ng flood control ngayon sa ating bansa. Panoorin ho natin ang nagsalita na itong si Kong Paulo Marcoleta. Mamaya ho natin papasadahan yan. Unahin na ho muna natin itong walang yung bilyonaryo na to. Okay? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodan. Ano sabi ng bilyonaryo? Itong walang yung bilyonaryo na to. Ano, game? Nabisto ang koneksyon ng asawa ni Senador Rodante Marcoleta sa insurance company ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, ang Naku po. naturang insurance agency, kabilang pa sa top 10 insurance company sa bansa. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Konektado ang asawa ni Sergio Rodante Marcoleta sa mga insurance na ginamit ng mga Diskaya. Batay sa Sa mga insurance, para namang ang dami. Lahat ng insurance kasama itong si asawa nitong si Senator Rodante Marcoleta. Kayo dyan sa bilyonaryo, ayusin nyo yung mga report nyo, ha? Lol, authorized acknowledgement na nakalap ng bilyonaryo ni mamaya iintindihin mo natin kung ano ibig sabihin ng independent director, ha? Of Stronghold Insurance, para malinaw. Hindi wala ko tayong ano dito. Direkta ko tayo dito kay Congressman Paulo Marcoleta, ha? News Channel. Personal na humarap noong 2022 ang kontratistang si Sara Diskaya at ang regional manager ng Stronghold Insurance para sa isang bond obligation ng kumpanya. Regional Director, ha? Hindi yung asawa ni Senator Rodante Marcoleta ang humarap. Okay? Ano ito misleading ho itong balita na to tuloy. Nakalista mismo sa Board of Directors ng Stronghold Insurance si Mrs. Edna Board Director, independent, ha? Independent Director. Yun ho ang yung keyword dyan, yung independent director. Tignan nyo kung gaano katindi ang balita na yan ng bilyonaryo. Nakalista sa mga, ano sabi niya? Nakalista sa mga... Nakalista mismo sa Board of Directors ng Board of Directors, pero ang titulo nitong si asawa ni Senator Rodante Marcoleta, independent director. Pero binanggit pa rin ho nila para ika nga medyo catchy sa tenga. Para ika nga maraming maloko ang balita. Independent Board of Director, yan. Stronghold Insurance si Mrs. Edna Marcoleta, asawa ng senador. Sa 2025 committee composition ng kumpanya, chairman siya ng audit committee at miyembro ng corporate governance at related party transactions. Kabilang din si Edna Marcoleta sa 2023 Board of Directors ng Milestone Guarantee and Assurance Corporation. Elected. Yan ang trabaho So anong problema dyan? Kayo ba sa bilyonaryo, kaya ba kayo nagkakaganyan dahil yung ilinabas nitong si Senator Rodante Marcoleta, lumabas yung si Sir Orly Guteza, dahil ba dyan? Hindi na malaman ng inyong mga amo kung saan maghahanap ng dokumento para masira ang kredibilidad nitong si Senator Rodante Marcoleta? Masyado kayo napaghahalata. Ngayon, ang tanong ng sambayan ng Pilipino, sa tingin nyo ho ba, yaang mga media na yan tumutulong para sa ikabubuti ng kalagayan ng mga Pilipino? Hindi ho, mga pera-pera ho yan. Ika nga ngayong araw na to, ngayong mga panahon na to, umaagos ang napakaraming pera sa mga trolls at mga network. Buti pa sila, umaagos ang pera. Sana oil, umaagos ang pera, di ba? Pero dito sa mga panig ng ika nga mga Duterte supporter, wala akong umaagos na pera. Yun o, sinisigurado natin dito. Kung yung mga network na yan, tumatanggap ng limpak-limpak na salapi para propaganda sa kanilang sa mga nagpapaagos ng pera. Anak ng toka. Siya bilang non-executive director noong 2016. Nakalagay din sa records ng kumpanya ang kanyang affiliation sa Congressional Spouses Foundation Incorporated noong panahong kongresista pa si Marcoleta sa Sagip Party List. Ang Milestone Guarantee and Assurance Corporation ang naglabas ng retention money bond noong 2024. Ang galing mag-research ng bilyonary news. Magkano kaya bayad nila dito sa video na to? Na nagkakahalaga ng I mean yung earnings. Kayo naman yung earnings. Sa ad revenue, magkano ba? Ang green-minded nyo, ang dudumi ng mga utak nyo. 19.29 million para sa Elite General Contractor, kumpanya ng mga Diskaya.
Ang bond ay kaugnay ng flood mitigation maintenance at construction ng road dike sa mag-asawang Tubig River, Sitio Dique sa Nauhan Oriental, Mindoro na may kabuang halaga ng 192.9 million. 990. Ang parehong project ang pinuntahan ng team ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na completed naman sa DPWH website pero wala namang makikita on the ground. Nasaan ang halos 193 million na pondo sa Sitio Dique noong 2024? Eksakto ang lokasyon na aming pinuntahan sapagkat consistent ito sa coordinates na nakalathala sa DPWH at sa sumbong sa Pangulo website. Guni-guni o guni-guni? Ang bayan ng Nauhan Oriental, Mindoro ang isa sa mga kinall out ni Lacson dahil sa laki ng pondo sa flood control pero laging binabaha. May ilan pang di umano'y Agila projects sa Nauhan na galing sa congressional insertions. Ang Agila ang isa sa initiatives ni Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Nahugot daw ang mga ito sa unprogrammed funds na hindi naman dapat madaling ma-access ng mga kongresista. Kung saan may multimillion projects, dumadapo ang Agila. Pero lubog pa rin sa baha ang nadadapuan ng Agila. Okay, game. Okay na siguro tayo doon, no? Dito, papakita ko na ho sa inyo mga kababayan kung gaano katindi ang politiko ay Billionaire News Channel na yan. Tingnan nyo ho ito. Yan. Dito ho tayo sa ano. Nasaan na ba yun? Nasaan na ba yun? Ba't ganito to? Ayan. Ayan, nakita na ho natin. Ito, tingnan nyo naman ho, itong bilyonaryo. Ano naman to? Okay na eh. Gumawa na kayo ng balita eh. Diba? Okay na eh. Tipong nabanatan nyo na si Senator Rodante Marcoleta eh. Pero para i-like nyo pa at i-heart nyo pa yung mga nagko-comment paborable sa balita nyo, mausapan na yan. Masyado silang napagalat at tignan nyo naman. Kaya pala todo protekta si Marcoleta sa Diskaya. Inahat to ng mismong channel ng bilyonaryo. Sino ba may-ari ng bilyonaryo? Yung mga bilyonaryo congressman? Ito, nagtatanong tayo. Hindi natin alam kung sino nagmamay-ari niyan. Tingnan naman ho yan. Wala naman nung kabayas-bayas. Tingnan nyo. Talagang hinaheart ho ng mismong channel yung mga komento na paborable doon sa balita nila. Pero in fairness nag-trending ho itong balita ng bilyonaryo na to kagabi. Hindi lang ho natin nagawan kasi medyo nabisi ho tayo ng konti. Ayan, tingnan nyo naman yan. Alam na this. O tapos i-heart nitong si ang pangalan to, itong si Billionaire News Channel. Kung kayo talagang independent, wala kayong papanigan sa mga nagko-komento, hindi ko kayo nagbablog kagaya ni PH Update. Pagka natripan ko yung comment, iha-heart ko, walang problema yun. Dito pa lang sa pag-react nitong Billionaire News Channel na to, na paghahalata na, nakargado, yung balita na yan. Tingnan nyo naman ho yan mga kababayan. Talagang kudos to research team. Anong research team? Baka nag-feed dyan sa ano. Siyempre, napoplattered yung Billionaire News Channel. Ma-heart nga yung comment na yan. Tingnan nyo naman mga kababayan. Kaya naman pala, huli ka kay BMW ka Marcoleta. Ano yan? Ano yan? Excellent reporting. Keep it up. Anong excellent doon? Ito ang excellent dyan. Ito. O yan pakita lang mo natin yung kung gaano katindi itong Billionaire News Channel na to. Yan tingnan nyo naman yan mga kababayan. Diba? Dito. Ayan, Ngayon, basahin mo natin yung sinabi nitong si Congressman Paulo Marcoleta. Ano ba explanation dyan sa ano na yan? Dyan sa independent director. Ito. Ang laki natin, medyo maliit malabo na mata natin. Okay. Kayo ang bistado, Billionaire News Channel. Bistado ang bias ninyo. Wala pa natin itong si Paulo Henry Marcoleta. My mother Edna Marcoleta is not a co-owner and regular inside director but an independent director of Stronghold Insurance Billionaire News Channel. Should you know that? An independent director is not an employee of company, has no such material ties. Wala palang material ties
O paano ba yan? Hindi fake news tong bilyonaryo na to eh. Wala naman pala sila nabisto. Meron sila nabibisto. Again, ginagawa ko natin to dahil sa pagsuporta kay Senator Rodante Marcoleta. Hindi, ha? Hindi sa kung ano pa man. Pagka meron nagsabi yan, uy, pinagawa ko yung kay PH. Hindi totoo yan, okay? Tayo ay supporter ni Senator Rodante Marcoleta. Noon pa man, panahon pa man ng ABS-CBN, okay? Oh, linawin mo natin. No substantial share, no hand in sale, no marketing activities, no significant professional relationship with the company or stakeholder. So ano ang nabisto ninyo? That's there no direct connection between my mother and the transaction made by Stronghold and their companies in Discayas. Baluktot naman ang istorya ninyo. Ang dami nyo na naman malilinyang nito kung hindi sila magsusuring mabuti. O yan. O, ganito na po kababa ang standard ng journalism ng ating bansa. Yan ako sinasabi natin. Kung hindi pa ako kayo nakasubscribe kay PH Update, 991,690 subscriber na ako tayo. Nakapag-segway pa. Konti na lang ako mga kababayan at magwa 1 million na tayo ha. Ako kasi ito propaganda to. Ngayon kung pati tayong mga taga-suporta niya hindi i-make dito pati tayong mga naghahanap, okay? Naghahanap ng katotohanan dito sa mga issue na to. Ngayon, pagka siniraan yung mga individual na nagpapahayag, naglalabas ng katotohanan kaugnay dito sa mga anomalyang flood control. Sinatyan natin itong mga ganitong klaseng balita ng mga mainstream media. Naluloko ho tayo mga kababayan. Kasi kung yung mga tao na pinapakinggan natin at naniniwala tayo, kagaya nitong si Senator Rodante Marcoleta, na sila talaga ang may malasakit, ika nga, gusto nilang malaman kung anong buong katotohanan dito sa mga nangyayari na to. Ika nga, wala silang iniilagad, kumbaga sagasa to, ika nga sa budget dyan sa House of Representatives. Sagasa ang ginagawa nitong mga individual na to. Tapos merong isang paninira sa kanilang pagkatao, kagaya nitong ginagawa ng bilyonaryo na to, at ating sasakyan at hindi tayo magsasalita para sabihin na paninira yan para ika nga medyo maging ilang o hindi masyadong maging kapanipaniwala sa ating mga kababayan pagka magsasalita nitong si Senator Rodante Marcoleta. Pues nagkakamali kayo. Hindi ho pwedeng mangyari yan. Kung itong si Senator Rodante Marcoleta patatahimikin din dyan sa Senado, sino pang magsasalita para sa sambayan ng Pilipino dyan sa Senado? Sino pa magsasabi na hanapin natin ang ika nga pinakaulo nitong kawalang yaang nangyayari sa ating bansa? Kaya naman Senator Rodante Marcoleta, nasa likod mo ang sambayan ng Pilipino. Walang naniniwala dyan sa propaganda na yan ng Billionaire News Channel. Ayun na nga, palakpakan ho natin si Senator Rodante Marcoleta. Nasasaktan ho sila. Epektibo ang ginagawa ni Sendante, kaya naman sinisiraan siya. Palakpakan ho natin. Malinaw tayo ay taga-suporta. Mahal natin yan si Senator Rodante Marcoleta at naniniwala tayo sa mga pinaglalaban niya sa Senado na para siya sa para sa katapusan ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ito mga kabayan, rekta na ho tayo dyan sa personal na pagbisita nitong si VP Sara dyan sa Senado. Good morning, Madam Vice President, and of course to the team of the Office of the Vice President. Magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to the Senate. With that, I will let me acknowledge the presence of our esteemed senators, Senator Erwin Tulfo, Senator Bongo, Senator Amy Marcos, Senator Lauren Legarda. And let me direct the committee secretary to acknowledge our resource persons. Thank you, Mr. Chair. Good morning. For the briefing on the FY 2026 proposed budget of the Office of the Vice President, we would like to acknowledge the presence of Honorable Sara Zimmerman Duterte, the Vice President, together with Assistant Secretary Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff, Attorney Rosalyn Sanchez, Director for Administrative and Financial Services, Attorney Sunshine Chari Fajarda, Director for Strategy and Management, Director Norman Baloro, Director for Operations, Attorney Emily Rose Torrentira, Chief of the Legal Affairs
Affairs Division, Ms. Julieta Villa del Rey, Chief Accountant of the Accounting Division, and Attorney Kelvin Jerome Teñido, Chief Administrative Officer of the Budget Division. The DBM will be represented by Assistant Director Lulu Vispo, and COA is currently represented by Mr. Fahad bin Abdul Malik Tumawis. Thank you, Mr. Chair. Right. Thank you, ComSec. And with that, we would recognize the Office of the Vice President to present their budget. Thank you, the Honorable Sherwin Gatchalian, the Chairperson of the Committee on Finance of the House of the Senate of the Philippines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. The Office of the Vice President stands resolutely as a people's institution. Despite challenges, nothing has so far been insurmountable enough to take OVP off its track, derail its course, or completely incapacitate the institution and stop it from serving the interests of the people. The establishment of 10 OVP satellite offices and an extension office in Tondo, Manila has been pivotal in bringing the national government closer to underserved communities across the country with timely and significant government interventions. These offices enhance the efficiency and effectiveness of OVP services, ensuring that help reaches those who need it most. We request the Secretariat to play the AVP presentation prepared by the office. Tanggalin na ho natin, ilapasan na ho natin yung visual aid nitong si Bibi Sara. Kasi maraming maraming ang tawag dito, maraming mga music. Mahirap na, makaka-copyright po tayo dyan. Successful delivery of OVP service was fueled by the courage of the men and women of the office, courage to be committed public servants working to ensure that all Filipinos experience government regardless of their proximity to the capital. Our 2026 budget proposal builds on the outcomes of the previous year, addressing the significant budget reduction we faced while envisioning a path forward through fiscal discipline and strategic partnerships. I will now proceed to discuss the highlights of the 2026 proposed budget of the Office of the Vice President. Good morning, everyone. Presenting the highlights and salient features of the OVP budget under fiscal year 2026 National Expenditure Program, or the NEP. The Department of Budget and Management has recommended a budget of 902,895,000 for fiscal year 2026 vis-a-vis the 942,038,000 of the proposal of the Office of the Vice President. The amount recommended is 21.33 higher than the fiscal year 2025 budget as appropriated. The proposed budget will cover personal services, or PS, maintenance and operating expenses, or MOOE, and capital outlay. For the PS, the recommended budget for fiscal year 2026 is 212,538,000, which is 23.54% of the total budget. The amount is higher by 12.14% than the fiscal year 2025 PS level. Personal services cover salaries, benefits, and allowances of 162 filled positions. It also includes the special duty allowance for military and uniformed personnel and salary for non-permanent positions. The total proposed PS budget, including
retirement and life insurance premiums, or RLIP, is 212,538,000. For the MOOE, the recommended budget is 673,753,000, which is 74.62% of the total budget. The amount is based on the DBM Tier 1 MOOE level of 654,527,000, plus additional Tier 2 requests of 19,226,000 for the information and communication technology, or ICT related expenses in line with the DICT endorsed Information Systems Strategic Plan, or ISSP. The MOOE includes the allocations of the following: supplies and materials, as well as financial assistance subsidies, which are intended for goods and grants that will be directly received by the OVP target beneficiaries or clients; travel and representation expenses to support the operational needs of the OVP in implementing its programs and projects, including its ceremonial and executive functions; and for the provisions of professional services and rent lease expenses to cover the service fees of contract of service personnel, IT-related consultancy services as per the ISSP, and the operational needs of OVP central and satellite offices. As for the capital outlay, the total budget is 1.84% of the total recommended budget, or equivalent to 16.6 million. The recommended capital outlay covers the procurement of various information and communication technology outlays consistent with the ISSP. By appropriation source, the amount under agency-specific budget is 889,236,000 and 13,695,000 under automatic appropriations for the RLIP. Of the total amount of 902,895,000 under the fiscal year 2026 National Expenditure Program, 275,183,000 or 30.5% is allotted for various goods and grants under socio-economic programs of the OVP, which will directly benefit Filipinos. This excludes the logistics and other costs which are necessary to implement the programs. This is presenting the comparative budget of the OVP from 2020 to 2025 under the GAA and 2026 under the NEP. So in 2020, the budget was 708,019,000. In 2021, the budget was 908,790,000. In 2022, the budget was 713,408,000. In 2023, the budget was 2,356,614,000. And in 2024, the budget was 1,885,462,000. In 2025, the budget was 744,146,000. And currently, for 2026, under the NEP, it's 902,895,000. So this is the chart, the graph of the comparative budget. Prior to fiscal year 2023, the OVP's budget ranged from 700 to 900 million, and it was only into fiscal year 2023 and 2024 that the budget exceeded 1 billion pesos, primarily due to increased allocations for financial assistance and subsidy to support the provision of medical and burial assistance. For fiscal year 2025, the OVP
budget returned to its pre-2023 levels with 744 million.